Top 13 sakit ng seniors. Sakit ng edad. 40 pataas, 50 pataas. Hindi natin alam kailan darating tong 13 na sakit. Pero pag aware tayo dito sa 13, mas maganda buhay natin, mas hahaba ang buhay natin. Bantayan nyo itong mga number 6, number 11, number 13. Mamaya, out of the 13. Pag senior kasi, dapat i-manage ang chronic condition para maging healthy. Okay? Number 1, sakit na babantayan ng senior ay arthritis. Okay? Yan ang pinaka most common problem. Ayon sa US CDC, 50% ng senior may arthritis. Pag arthritis, sobrang sakit, lower quality of life. Hindi ka na masaya sa buhay mo. Lagi may masakit sa kamay, sa likod, sa leeg, hindi ka na makagalaw. So, para makaiwas sa arthritis, makaprevent, lose weight, magpapaya. Exercise pa rin. Be independent. Kailangan gagalaw-galaw pa rin tayo. Don't lose muscle. Pag na pumapayat tayo, kailangan kumain tayo mga protina. Kung hindi, mawawalan tayo ng balance, di ba? So, sa senior, kailangan ng stretching, kailangan ng therapy, kailangan ang massage. Isa rin, para iwas sa arthritis, sakit sa likod, sakit sa tuhod, kailangan po ng rubber shoes. Mag-invest tayo sa magandang rubber shoes. Mas gusto ko magandang rubber shoes nyo para mas stable, hindi matutumba kahit may arthritis. At pag naglalakad tayo, hindi matatagtag ang tuhod, hindi mapupudpud ang tuhod, ang balakang. Hayaan mo na yung rubber shoes mapudpud. Lalo na kung overweight kayo. Iingat din po tayo sa painkiller. Diba? Yung iba, konting sakit lang. Ibuprofen, mefenamic acid, baka makasira ng kidneys, makasira din ng tiyan. Okay? At check up para iwas arthritis. Doc Lisa. Yes, maraming klase po ng arthritis, daan-daan po. Pero kahit sa ganon, ituloy po natin yung pag-exercise natin. Halimbawa po yung mga paglalakad. Kailangan pa rin po yan. Exercise tsaka stretching, lalo na bago gumalaw-galaw sa bahay, bago gumawa ng mga trabahong bahay. Tapos wag pong ihihinto yung mga gawaing bahay. Ituloy pa rin po, pero babantayan lang, lalo na yung mga pagluluto, tsaka kung kailangan ng mga pangtulong, bawa pang bukas ng mga bote, mas malalaking mga kutsara at tinidor, mas malalaking hawakan ng mga panluto, gamitin po natin. Occupational therapy ang tawag doon. Doc Willie, may arthritis dito na fracture. Yung mga after kayo ma-fracture, makas, antigas na, may arthritis na tayo. So, ang arthritis, ang number 1 most common problem. Number 1. Pero hindi siya nakakamatay. Pero mahirap. Number 2, ito yung number 1 killer. Itong number 2 na sakit ng senior, heart disease. Heart disease affects 37% ng senior at 26% ng kababaihan. Okay? Bakit nagkakasakit sa puso? Konektado yan sa high blood, sa high cholesterol, di ba? Meron kayo nito, aabot sa heart disease. So, tuloy-tuloy exercise, low fat, low salt, di ba? Bawasan lang yung alat. Bilang cardiologist, ito talaga linya ko eh. Matutulog, maigi. Kailangan natin ng check-up, heart check-up, ECG, 2D echo, at kailangan ng maintenance medicine kung mayroon na kayong high blood at high cholesterol. Bawasan din ang stress. Yes, pag may sakit po tayo sa puso, kailangan po iniinom yung maintenance. Tapos, kung pwede, nakapag-visit kayo kahit once sa inyong cardiologist para tama yung gamutan. Number 3, ito kasama to sa top 3 killer, cancer. Okay, mag-iingat tayong cancer, lalo na ang senior. Ang senior, 28% ng lalaki pwede magka-cancer pag senior. 21% ng babae pag lalaki, usually lung cancer, colon cancer, prostate cancer sa babae, breast cancer, cervical cancer. Para makaiwas sa cancer, kailangan cancer screening, check-up. Sa babae, mammogram, sa lalaki, prostate check-up. May colonoscopy para sa colon cancer. Titingnan din yung balat for skin cancer. Tapos meron ako mga tips, yung 9 warning signs ng cancer. Yung pag may dumudugo, nagbabago yung dumi, ingatan natin. Para makaiwas sa cancer, tigil sigarilyo. Yan talaga, tigil nyo na.
Basta follower ko, wala na naninigarilyo. Diba? Sayang buhay natin. Bawas na rin alak. Ako, hindi na uminom ng alak. Alak is liver disease, liver cancer. Yung mga fatty foods, matataba, nakakataas ng risk ng breast cancer. Doc Lisa, mahilig tayo sa lechon. Burnt food, sunog na pagkain, huwag kainin yung sunog, cancerous yun. Diba? Processed meat, lalo na yung mga may preservatives, may nitrites na hotdog, salami na iba, konting bawas kasi kung marami, pwede rin maging cause ng cancer. Increase your fruits and vegetables, yung mga carrot, yung mga shake, maganda yan para makabawas sa cancer. Number 4, sakit ng senior, hindi naman senior, kahit 40, 50s, babantayan na to, respiratory disease. Sakit sa baga tulad ng COPD, asthma, bronchitis. Yan. 10% ng senior meron na sakit sa baga. At pag may sakit na sa baga, mabilis tamaan ng impeksyon. Pwede yung mga lung function test para makita yung lakas ng hinga. Tingnan ba, hinihingal na ba kayo? Hinahapo na? Tigil sigarilyo, iwas air pollution. Okay? Pwedeng tumira sa probinsya, swerte na sa probinsya. O, wag lang nagsisiga. Yung bahay natin, kung pwedeng malayo sa busy road, sa mga main road, yung alikabok, yung usok, nakakasira ng baga. Pwede rin ang flu vaccine and pneumonia vaccine. Doc Lisa? Yes, palakasin po natin ang ating baga. Pwede tayong mag-inhale, exhale bilang lung exercises. Pulmo rehab ang tawag dyan. Napapalakas pa po ang mahinang baga. Okay, ang walking, magandang exercise. Alam nyo, naglalakad, maganda yan sa baga, sa puso, di ba? Lahat yan, pati sa arthritis. Itong 1 to 4, matutulungan ng exercise. Number 5, sakit ng senior, Alzheimer's, ulyanin. Sa Amerika, 11% may Alzheimer's disease. Mahirap ma-diagnose ang Alzheimer's disease. Makakalimutin, hindi makaalala. Pag lumala, hindi na alam kung sino presidente ngayon. Minsan, pati ka mag-anak, hindi na gano'ng kilala. So, pag may Alzheimer's, ulyanin, baka may brain problem, baka may mild stroke, may safety issue. Baka hindi siya makauwi. Diba? Yung self-care, mahirap. Mamaya, ma-aksidente, mahulog. Napakahirap sa relatives yung may Alzheimer's disease. Kailangan may nag-aalaga. Sa US, sa Home for the Aged, dinadala, Doc Lisa. Number 6, osteoporosis tsaka accident. Yan, nababantayan natin. 1/3 ng senior pwede ma-aksidente, nahuhulog. Siyempre, pag osteoporosis, pag tumatanda, mahina ang buto. Diba? Mas weak na ang bone, konting tumba, fracture. Mahina ang balance ng senior. Yung paningin, malabo, kaya matutumba. Diba? Yung pandinig, yung balance, yung vertigo, diba? Mahina pa nutrition ng senior, kaya mahina. Marami nagkaka-osteoporosis, nakaka-accident. So, dapat maingat yung bahay. Pinaka-common cause sa bahay, kayong mag-comment, sila lola, sila tatay, si nanay, di ba, nahulog sa banyo dahil basa yung sahig, di ba, na-aksidente. Kaya gusto ko may rubber na nakapatong mat sa banyo. Yung mga rug sa gabi nadapa, di ba, yan ang pag-iingatan natin. Osteoporosis, mga calcium foods, Doc Lisa. Yes, gusto natin laging matibay yung inyong buto. Makakamit nyo po yun sa pag-exercise. Tapos yung mga pagkaing mayaman sa calcium, magnesium, phosphorus, vitamin D. So, ito po yung mga itlog, mga milk. Pagsasabayin po natin with exercise tsaka pagkain. Number 7, sakit ng senior, diabetes. Noong nag-aaral ako, 6% pa lang ng Pilipino may diabetes. Ngayon, parang 15% na ba? Sa US, 25% ang diabetic, sakit ng mga mayayamang bansa. Pero kahit mahirap, mayaman, nagkaka-diabetes. Anong problema sa diabetes? Ang komplikasyon. Pag may diabetes, matagal na diabetes, pwede mag-kidney failure, papuntang dialysis, pwede mabulag kung may diabetes, pwede ma-heart attack, pwede ma-stroke. At may diabetes sa mga lalaki, after 5 years, magiging impotent. Okay? Erectile dysfunction. Di na kaya makipagtalik.
Para makaiwas sa diabetes, exercise, bumaba blood sugar, low sugar, bawas sa matatamis, tubig na lang ang inumin, ha? Low fat foods, damihan ang gulay. Isa pang important tip sa diabetes, ingat sa prutas. O, tama narinig nyo, ingat sa prutas. Ang apple, mansanas, pwede. Kumain kayo. Ang peras, pears, pwede. Strawberries, pwede rin. Ano ang babawasan na prutas? Grapes, sobra tamis, 10 piraso lang. Pakwan, isang hiwa lang. Melon, matamis din yan, mataas. Mabilis magpataas ng blood sugar. Raisin, sobrang taas ng blood sugar mo dyan. Mangga, overripe na mangga, 1 piraso lang. Orange, alam niyo, orange maasim pero mataas din pala sa calories. So, pwede itong prutas pero konti lang. Huwag piliin yung overripe, yung tamang-tama lang. Saging, pwede na pa konti-konti. Yes, lagi pong i-monitor ang inyong blood sugar. Tapos, kailangan po lagi may check-up sa mata, sa dentista, tsaka yung paa ninyo, babantayan ninyo. Laging chine-check kung magkakasugat, dalhin agad sa doktor. Lalo na pag namamanhid yung paa. Kaya gusto ko lagi may tsinelas, ha? Delikado yung paa natin. Number 8, sakit ng senior. Ito, medyo nakakatakot tong F8. Pulmonya, influenza, trangkaso. Sa bata, kaya pulmonya, kaya trangkaso. Ang may edad, alam mo na tawag ng mga doktor sa pneumonia? Friend of the elderly, quote-unquote. Ano ang friend of the elderly? Paano aking kaibigan? Actually, hindi siya kaibigan eh. Pag nagkapulmonya ang isang tao, lalo na pag senior, nasa ospital, ito yung huling sakit na tatama bago namamatay ang pasyente. So may sakit sa puso na ospital, may sakit sa kidney na ospital. Ang ending lagi, pulmonya. Humina na yung katawan, multi-organ failure, tutubo na yung pulmonya, hindi na gagaling doon, namamatay. Bakit friend? Para madala na sa... yan ang tawag doon eh. Bakit mabilis naman ng pulmonya at infeksyon ang matatanda? Mahina immune system ng matatanda. Yung mga white blood cell mahina, yung baga mas mahina, mas may sira, mas hirap huminga, mas mahirap ilabas yung plema. So, prevention ng flu and pneumonia is vaccine. Maganda yung bakuna, flu and pneumonia. Stop smoking, iwas air pollution, exercise ang baga, hinga malalim sa huwag tayong mag-expose sa air pollution, lalo na dito sa Maynila. Inhale deeply, inom ng maraming tubig para kung may plema man ay lalabas, ha? Tapos, pag tayo mahina na yung katawan, pwede mag-mask. May edad, may cancer, may kidney problem, mag-mask na lang para kung papasok man yung bacteria, virus, at least nasala konti. Kasi mas marami na tamang virus sa'yo at bacteria, mas matindi yung pulmonya. Yes, pag may kasama tayong elderly, lagi tayong magmamask, lagi tayong magwawash hands. Yes, pag may hugas sakit kamay. tayo, wag na tayong lalapit sa kanila. Number 9, problema pala to ng senior. Number 9, 20%. Number 9, ano to? Alcohol, alcoholic. Senior na, alcoholic pa. Smoker pa, senior na, matindi. 20% alcoholic and smoker. Ano problema dito? Siyempre may edad na, naninigarilyo ka pa. Tapos, ang senior, siyempre, di ba? May problema sa balance. Di ba? May problema sa hilo. Tapos, iinom ka pa ng alak, nalasing ka, di lalo kang walang balance. Lalong mahuhulog, matutumba because naglalasing. Hindi maganda po for overall health ang alcohol. Sa pang problema, ang senior maraming maintenance medicine. Yung alak, hindi maganda sa maintenance medicine. Ginugulo niya ang maintenance medicine mo. Either tumataas ang dose, ma-overdose ka, o ma-underdose ka. Kasi pareho nagsasabay sa liver yung alak. So, bawal isabay sa gamot po ninyo. Number 10, ito, Doc, sa linya mo, sarcopenia and obesity. So, maliit yung muscle, lumiliit ang muscle, tapos tumataba, napapalitan ng taba. Kaya pag senior, di ba, hawakan yung katawan nila, malambot. O pag bata, may muscle pa, lumiliit tayo. Hindi lang senior, 50 years old and above, lumiliit na ang muscle. Doc Lisa? Yes. Kailangan po kakain tayo ng mga pagkain mayaman sa protina tulad ng mga itlog, isda,
gatas na iniinom, yung mga pang-elderly, pwede po nating inumin yon. Tapos po, yung mga gulay, tulad ng mga munggo, tokwa, tofu, taho, pwede yan. Tapos, sasabayan pa rin po natin ng paglalakad kasi pagkain at exercise para lumakas yung ating muscle at hindi lumiit at hindi tayo ma-fracture. But tumataba ang senior, syempre, may arthritis, hindi na maka-exercise. Hindi diba? po ganong gumagalaw Oo, sa masakit bahay. ang tuhod, paano maglalakad? Oh, tapos mahina pa metabolism. Kaya pag parehong kinain mo pag senior ka, lalo kang tumataba. Kung nung bata tayo, like Doc Lisa, lagi ka 2 platong kanin. Ngayon, pag magiging senior tayo, 2 platong kanin ka pa rin. Bawal na yon. Kung 2 cups of rice, hindi ka tumataba nun. Ngayon, dapat ngayon 1 cup ka. Kasi mabagal na metabolism mo. Hindi mo na nababurn ang calories mo. Kaya mga senior, kalahati lang kakainin nyo kumpara ng bata kayo. More high-protein foods. Nasabi mo na ba, Doc Lisa? Number 11, ito pag-iingatan ng senior. Bago tong sakit, hindi nyo ito naririnig. Shingles, herpes zoster, or kulebra sa Tagalog. Tayo may chicken pox ng bata, 'di ba? May bulutong tubig. Yang mikrobyo na yan nasa katawan pa rin natin. Natutulog lang. Hindi siya nawawala. Pagtanda natin, pag senior natin, gigising yan. Pag gumising to, hindi na siya chicken pox. Magiging shingles na siya. So chicken pox, bulutong sa buong katawan. Ang shingles or herpes zoster, medical term, isang linya siya. Isang linyang butlig na sobrang sakit, sobrang parang nangingimay, makati yung rash, magtutubig-tubig, sobrang sakit. Pag tumapat yan sa mata, delikado, may nabubulag. Pag sa tenga, napakasakit po nito. Mabuti na lang may herpes zoster vaccine. I think meron na sa Pilipinas About 50 years old, maganda tong herpes zoster vaccine. Pag tinamaan ng shingles, less yung sakit. Sobra daw talaga sakit to. 1/3 ng seniors magkakaroon ng shingles. So, palakasin ang immune system. Number 12 na tayo. Okay? 12 out of 13. Sakit ng mga senior, depression. Oo. Ang mga bata na didepress dahil sa social media, hindi alam ang mga goals sa buhay. Senior, bakit nadidepress? Kasi marami ng sakit ang senior. Hindi na dinadalaw ng mga anak. Diba? O pag senior, may arthritis. Sakit na lagi mabuhay. Diba? Senior, yung mga classmate niya, unti-unti, marami namamatay. Diba? So, less mobile, konti ang friends ng senior. Diba? So, dahil dito nadidepress. At pag na-depress ang senior, lalong hihina ang immune system. Malungkot Diba? Dapat happy ka, happy hormones, malungkot. So, increase exercise sa senior. Mas gusto ko maglakad kayo sa mall. Mas safe sa mall. Hindi gaano safe sa kalye. Pag sa kalye, habulin ng aso, diba, Doc Lisa? May senior ako kilala, naglalakad, exercise sa kalye. Hinabol ng aso ng kapitbahay na wala sa leash o natumba yung senior, ICU ngayon. So, increase physical activity. Walking is best. Mag-meet up kayo sa friends. Sa mga kumausap ng bata, kumausap ng kaedad nyo. Keep reading, keep learning, keep working. Kahit retired na, gamit ng utak. Kailangan may purpose sa buhay para hindi ma-depress, para hindi humaba ang buhay. Lagi pong kausapin ng inyong mga seniors na kasama sa bahay. Kailangan nila lagi may kausap, lalo na kapag kumakain. Number 13, the last is very important, oral health. Ang senior, kita nyo, ang dami may sira ang ipin, ang daming cavities. Dapat talaga dental check-up every 6 months pag senior. Ang daming may cavities, ang daming may gingivitis. Kasi yung gums ng senior, bumababa. Tingnan nyo, pag nagtutoothbrush kayo, bumababa yung gums, mas expose ang ipin, mas nagkakaroon ng gingivitis, gum infection. Kaya kailangan natin oral hygiene, magfo-floss, magtutoothbrush. At pag sa pagkain, ingat na po. Huwag na yung matitigas na pagkain, yung mga carrots na hilaw, o vegetables na hilaw, o almond na matitigas, yung mga cornic, kung ano nung chips, no?
butong pakwan, yung mga senior, baka mabalian tayo ng ngipin, napakamahal at sayang po. Ang problema sa oral health, pag sira na ipin ng senior, wala na siyang gana kumain, di lalo siya mamamaya. Tapos ang senior pa, mahina pang amoy, di ba? Lahat humihina eh. Puso, baga, mahina pang amoy, hindi niya maamoy yung pagkain. Mahina panlasa, kaya kailangan niya maalat. Hindi na niya malasahan yung masarap eh. At dahil doon, humihina katawan, poor smell, poor taste. Yan po, kaya mahalaga ang oral health. Final tips, Doc Lisa? Yes, siguraduhin po na tama yung pustiso nyo, tama, hindi lumuluwag, hindi masikip para hindi namamaga yung gilagid, para makakain mabuti. May nagtatanong sa massage, pwede po, araw-araw mag-massage, pero mild lang ang massage. Mahinang massage lang. Pero kung yung medyo malakas na massage, wag na araw-arawin. Kung medyo hard, siguro twice a week lang. Baka mabugbog yung masa. Pero yung mga himas-himas lang, pwede naman po everyday. Sana po nakatulong tong video natin. Itong 13 na sakit, babantayan nyo. Anytime pwede dumating to. Kaya tinuro ko na sa inyo itong 1 to 13. Kung at risk kayo dito, maaga pa. Pakinggan nyo na yung mga prevention tips namin para sa inyo. Salamat po. Pakishare itong video natin. Hindi lang sa senior, actually itong video natin, kahit 40 and above, 40 years old and above, kailangan pag-ingatan na itong 13 na sakit. God bless po.